Sa mata ng marami, si Jasmine ay hindi lamang basta isang dalaga na nagtataglay ng pambihirang kagandahan, kundi isang huwarang estudyante rin. Sa edad na 18, nangunguna siya sa klase, hindi lamang dahil sa kanyang talino, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at masipag na pag-aaral. Sa tuwing ipapaskil ang resulta ng mga pagsusulit sa pisara, hindi na bago ang makita ang pangalan niya sa pinakatuktok. Siya ang estudyanteng laging sinasabing magiging matagumpay balang araw, at halos lahat ng kanyang mga guro at kaklase ay humahanga sa kanya. Ngunit ang mundo ni Jasmine ay hindi puro karangyaan. Matagal nang pumanaw ang kanyang ina, at mula noon, ang kanyang ama na si Mang Armando ang naging tanging sandigan niya sa buhay. Si Mang Armando ay isang janitor sa isang kilalang hotel sa lungsod, at kahit na mahirap ang trabaho nito, palagi siyang may ngiti sa labi. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, nagawa ni Mang Armando na palakihin si Jasmine ng may tamang disiplina at pagmamahal. Sila ay magkasamang nangarap, magkasamang bumangon mula sa bawat pagsubok at magkasamang humarap sa hinaharap. "Pangako ko pa, magiging doktor ako," wika ni Jasmine habang kumakain sila ng hapunan sa maliit na mesa ng kanilang bahay. "Iaahon ko tayo sa hirap at hinding-hindi ka na magtatrabaho ng sobra." Napangiti si Mang Armando. "Naniniwala ako sa iyo, anak. Ikaw ang pangarap ko." Bukod sa kanyang angking talino, taglay ni Jasmine ang isang natural na kagandahan na hindi maitatanggi ng sino man. Ang kanyang simpleng ngiti ay tila nakapagbibigay liwanag sa paligid. Hindi nakapagtataka na marami ang humahanga sa kanya, ngunit hindi rin lingid sa kaalaman ng iba na halos lahat ng mga nagtatangkang manligaw sa kanya ay natatanggihan. "Wala akong panahon para sa love life," madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan. "May mas malaki akong pangarap." Hindi alintana ni Jasmine ang labis na papuri ng mga tao dahil nananatili siyang nakapokus sa kanyang mga layunin. Ang pagiging doktor ay hindi lamang isang ambisyon para sa kanya, kundi isang misyon upang mabigyan ang kanyang ama ng mas maginhawang buhay. Lingguhan, kapag walang pasok sa eskwela, pinupuntahan niya si Mang Armando sa hotel. Kilala na siya ng mga staff doon, mula sa mga housekeeper hanggang sa mga chef. Andyan na ang prinsesa ni Armando. Biro ng ilan tuwing darating siya, ngunit hindi siya nagpapakasalawahan sa kanilang biro. Iginagalang niya ang bawat isa at madalas niyang tulungan ng ama sa maliliit na gawain gaya ng pag-aabot ng mga mop o pagliligpit ng mga kalat. "Ang swerte mo kay Jasmine, Armando," sabi ng isa sa mga kasamahan ni Mang Armando. "Oo nga, parang anak namin lahat yan dito sa hotel," dagdag pa ng isa. Ngiti lang ang isinasagot ni Mang Armando. Pero sa totoo lang, hindi niya maitago ang labis na pagmamalaki sa anak. Habang pauwi si Jasmine mula sa hotel isang gabi, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling positibo ang pananaw nila sa buhay. Ang bawat hakbang niya sa eskwelahan, ang bawat araw na nilalaan niya sa pag-aaral, at ang bawat pangarap na binubuo niya ay para sa kanilang kinabukasan. Habang tinitingala siya ng marami, si Jasmine ay nananatiling mapagpakumbaba. Sa kanyang puso, ang tanging nais niya ay ang makita ang kanyang ama na nakangiti habang tinutupad niya ang kanilang pinapangarap na buhay. Sa kabila ng pagiging maganda at matalino ni Jasmine, hindi niya inasahan na may isang tao sa paligid niya ang unti-unting nagiging delikado ang intensyon. Si Leo, isa sa kanyang mga kaklase, ay tahimik ngunit may kakaibang paraan ng pagpapakita ng interes. Madalas siyang mahuli ni Jasmine na nakatitig sa kanya mula sa kabilang bahagi ng silid-aralan. At sa una, binaliwala niya ito bilang normal na paghanga. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, nagsimula na siyang makaramdam ng kakaibang tensyon tuwing malapit si Leo. Isang araw, pagpunta ni Jasmine sa kanyang locker, nagulat siya nang makita ang isang pulang rosas na maingat na nakalagay sa loob. May kasamang maliit na sulat na may nakasulat, "Para sa pinakamaganda kong inspirasyon. Hindi kita titigilan hanggang ikaw ay akin na." Napakabilis ng tibok ng puso ni Jasmine habang binabasa ito. Hindi siya natuwa sa mensahe. Sa halip, nagdulot ito ng matinding kaba. Ang sulat ay tila may bahid ng mapilit at hindi pangkaraniwang pagnanasa.
Bagaman walang pangalan ang nakalagay, dama niya sa kanyang kalooban na si Leo ang naglagay nito. Kinagabihan, habang pauwi mula sa eskwelahan, nakita niya si Leo na nakatayo sa tapat ng tindahan malapit sa kanilang bahay. Hindi ito nakatingin sa kanya, ngunit halatang naghihintay. Nagsimula nang mag-alala si Jasmine. Bakit siya narito? Bakit niya ako sinusundan? Tanong niya sa sarili habang mabilis siyang pumasok sa kanilang bahay. Sinabi niya sa ama ang tungkol sa rosas at sulat. Ngunit pinili niyang huwag muna itong masyadong alalahanin upang hindi magdulot ng dagdag na problema kay Mang Armando. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging lantad ang pagsubaybay ni Leo kay Jasmine. Sa cafeteria, kahit saan siya magpunta, palaging tila sinusundan siya nito. Pinag-usapan ito ng kanyang mga kaibigan, ngunit tila wala silang magawa dahil hindi naman ito gumagawa ng anumang tahasang masama. Gayunpaman, ang mga kilos ni Leo ay sapat na para magdulot ng takot kay Jasmine. Nagdesisyon si Jasmine na humingi ng tulong sa kanilang guro, si Ma'am Reyes. Sinubukan niyang ipaliwanag ang mga kakaibang kilos ni Leo at kung paano ito nakakaapekto sa kanya. Ngunit sa halip na seryosohin ang kanyang mga salita, napangiti lamang si Ma'am Reyes at sinabing, "Siguro crush ka lang talaga niya. Hayaan mo lang, Jasmine, lilipas din yan." Hindi alam ni Jasmine kung ano ang mas nakakainis, ang hindi siya pinaniniwalaan o ang tila pang-aalipusta sa kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang naglalakad si Jasmine pauwi mula sa library, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, si Leo iyon. Habang lumalapit ang kanyang mga yapak sa isang madilim na eskinita na shortcut pauwi, biglang lumitaw si Leo mula sa likuran. "Jasmine!" Tawag nito na nagbigay ng kilabot sa kanya. Tumigil siya at pilit na nilabanan ng takot. "Anong ginagawa mo dito, Leo?" Tanong niya. Ngunit bago pa ito makasagot, biglang may dumating na grupo ng mga tambay na tila na alarma sa presensya ni Leo. Dahil dito, mabilis na umalis si Leo na para bang natakot sa kanilang mga mata. Si Jasmine ay naiwan sa gitna ng eskinita, nanginginig ngunit ligtas. Ang insidenteng iyon ang nagpatunay sa kanya na ang obsession ni Leo ay hindi lamang simpleng paghanga. Ito ay maaaring maging mapanganib. Habang umuuwi siya, nagpasya si Jasmine na mas mag-ingat at ipagdasal na sana'y matapos na ang kakaibang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Si Mang Armando ay isa sa mga taong hindi mahirap mahalin. Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay at mabigat na trabaho bilang janitor sa isang kilalang hotel, siya ay naging simbolo ng kabutihan at pagsusumikap. Kilala siya hindi lamang ng mga staff ng hotel, kundi pati na rin ng mga residente sa kanilang komunidad. Sa tuwing makikita siya ng mga tao, lagi siyang binabati at walang pagkakataon na hindi niya ito sinasagot ng isang matamis na ngiti. "Armando, parang hindi ka napapagod ah." Bati ng isa sa mga bellboy ng hotel habang siya ay naglilinis ng sahig sa lobby. "Sanay na pare," tugon niya. "Kapag iniisip ko ang anak ko, parang lahat ng pagod nawawala." Isang araw, habang abala si Mang Armando sa paglilinis sa malawak na lobby ng hotel, biglang lumapit sa kanya ang isang matandang babae na tila balisa. "Manong, tulungan niyo naman ako." Halos umiiyak na sabi nito. "Nawala ang pitaka ko. Lahat ng perang dala ko para sa gamot ng asawa ko, nasa pitakang iyon." Agad na tinigil ni Mang Armando ang kanyang ginagawa at sinamahan ang matanda upang hanapin ang nawawalang pitaka. Kinausap niya ang ilang staff at matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan niya ito sa isang sulok ng cafe ng hotel. Hindi man ito bahagi ng kanyang trabaho, hindi nagdalawang isip si Mang Armando na tumulong. Nang ibalik niya ang pitaka sa matanda, hindi maipinta ang tuwa nito. "Salamat, Armando. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo," sabi ng matanda habang nangingilid ang luha nito. Maliit man ang bagay na iyon, para kay Mang Armando, naging napakalaking ginhawa naman ito sa iba. Dahil sa kanyang kabaitan, lalong naging malapit sa kanya ang mga tao sa hotel. Madalas siyang bigyan ng pagkain ng mga staff, mula sa mga housekeeper hanggang sa mga chef, bilang pasasalamat sa kanyang magandang ugali. "Armando,
Dito ka na. Kumain ka muna. Sabi ng head chef isang tanghali, sabay abot ng isang plato ng pagkain. Nako, maraming salamat po, pero baka bawal ito. Sagot niya na may kaunting pag-aalangan. Para sa'yo ito, Armando. Wala kang ibang inisip kundi ang makatulong sa iba. Sagot ng chef. Sa kabila ng lahat ng hirap at mga pagsubok, nananatili si Mang Armando na positibo sa buhay. Ang inspirasyon niya ay ang kanyang anak na si Jasmine, na sa murang edad pa lamang ay nagpakita na ng malasakit at determinasyon sa kanilang pamilya. Sa tuwing napapagod siya o nawawalan ng lakas, ang simpleng alaala ng ngiti ni Jasmine at ang mga pangarap nito para sa kanilang mag-ama ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Minsan mapapagod ka rin, Armando, sabi ng isa niyang kasamahan. Siguro nga, sagot ni Mang Armando, sabay ngiti. Pero hindi ako susuko. Ang anak ko ang dahilan kung bakit ako nandito. Tuwing umuuwi siya sa kanilang tahanan, laging bitbit ni Mang Armando ang mga kwento mula sa kanyang trabaho. Kahit napapagod siya, sinisigurado niyang masaya ang kanilang hapunan at puno ng inspirasyon ang mga usapan nila ni Jasmine. At sa bawat gabi bago matulog, hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa Diyos. Hindi lamang para sa kanyang trabaho, kundi para sa anak niyang si Jasmine, na siyang dahilan ng kanyang lakas at pag-asa. Sa isang gabi ng pag-aaral sa library, masyadong nalibang si Jasmine sa pagbabasa ng kanyang mga libro. Napansin na lamang niya ang oras nang makita niyang halos wala ng tao sa paligid. Dali-dali siyang nag-empake ng kanyang gamit at nagpa siya ng umuwi. Sanay na siyang maglakad pa uwi sa gabi, ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang kaba siyang naramdaman habang binabaybay ang madilim na daan. Habang naglalakad sa isang tahimik na kalsada, biglang may tatlong lalaki na tila tambay ang sumulpot mula sa gilid. Uy miss, gabi na ah, delikado maglakad mag-isa, sabi ng isa sa kanila na may malisyosong ngiti. Pinilit ni Jasmine na huwag pansinin ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit agad silang humarang sa kanyang daraanan. Ano? Ayaw mo kaming kausapin? Hindi ka ba marunong makisama? Sabi ng isa pa habang ang isa ay biglang humawak sa kanyang braso. Nagsimulang manginig si Jasmine. Hindi niya mawari kung paano makakawala sa sitwasyon. Ang ganda mo naman, miss. Pwede ba kitang ihatid? Biro ng isa na nagdulot ng mas matinding takot kay Jasmine. Sinubukan niyang alisin ang braso mula sa pagkakahawak, ngunit mas lalo lang siyang kinabahan nang magsimula silang tumawa ng bastos. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may narinig silang mabigat na yabag mula sa likuran. Anong nangyayari dito? Malamig, ngunit mahinahon na tanong ng isang lalaking dumating. Suot niya ang isang napakagandang suit na tila hindi bagay sa lugar na iyon. Ang presensya niya ay agad nagdulot ng tensyon sa mga tambay. Aba bossing, wala lang. Nakikipag-usap lang kami kay Miss Beautiful dito. Sagot ng isa sa kanila na halatang nagkukunwaring kalmado. Palagay ko hindi siya interesado. Baka dapat niyong tigilan na yan. Sagot ng lalaki habang diretso ang tingin sa mga tambay. Sa kabila ng mahinahon niyang boses, ang kanyang matatag na presensya ay tila banta sa kanila. Nagkatinginan ang mga tambay, tila nag-aalangan sa kilos ng lalaki. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at halatang hindi siya ordinaryong tao. Isa-isang nagpa siya ang mga tambay na umalis at bago pa nila maiwan si Jasmine, binalikan siya ng isa sa kanila at bumulong. Swerte mo miss, pero next time, wala na yung tagapagligtas mo. Nang makaalis ang mga tambay, huminga ng malalim si Jasmine, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Salamat po, mahinang sabi niya habang nakatingin sa lalaki. Walang anuman, sagot nito. Pauwi ka ba? Mukhang delikado kung mag-isa ka. Ngumiti ito ng bahagya at nagpakilala. Ako nga pala si Emilio. Sa kabila ng kanyang formal na kasuotan, ang kanyang tono ay may halong lambing na nagdulot ng ginhawa kay Jasmine. Jasmine, sagot niya, bahagyang nangingiti rin. At oo, pauwi na po ako. Halika, ihahatid kita, alok ni Emilio. Habang naglalakad sila pauwi, naisip ni Jasmine kung sino si Emilio.
halatang hindi siya pangkaraniwang tao, hindi lang sa pananamit, kundi pati sa kanyang kilos. Sa kabila nito, naramdaman niya ang pagiging genuine ng kanyang intensyon. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang hindi siya tulad ng mga lalaking natagpuan niya sa nakaraan. Walang bahid ng mali siya ang kanyang mga salita at kilos. Pagdating nila sa bahay, masayang nagpasalamat si Jasmine. "Salamat talaga, Emilio. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko kung ano ang nangyari sa akin. Basta sa susunod mag-ingat ka. Huwag kang maglakad ng mag-isa sa ganitong oras." Paalala ni Emilio bago siya umalis. Naiwang nakatingin si Jasmine habang unti-unting naglaho si Emilio sa dilim. Ang gabing iyon ang naging simula ng kanilang pagkakakilala, ngunit sa puso ni Jasmine, may pakiramdam siyang hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Isang ordinaryong araw sa hotel, ngunit may kakaibang tensyon ang bumalot ng ipakilala ng management ang bagong manager ng lugar. Si Jairus, isang lalaking nasa edad 30, ay dumating suot ang mamahalin niyang coat at may presensyang agad na nagtatakda ng distansya sa pagitan niya at ng mga empleyado. Sa kanyang unang araw pa lamang, naging malinaw na siya ay hindi tulad ng dating manager. Siya ay mapagmataas, masungit, at mahilig ipakita ang kanyang awtoridad. Ang kanyang pagdating ay agad na nagdulot ng bigat sa mga araw ni Mang Armando. Sanay na si Mang Armando sa hirap ng trabaho, ngunit ang mapanupil na ugali ni Jairus ang nagdagdag ng mas malaking hamon sa kanya. "Armando, bakit ang bagal mo? Hindi ka ba tinuruan kung paano magtrabaho ng maayos?" Ang sabi ni Jairus sa isang pagkakataon, habang nagmamadali si Mang Armando na linisin ang labi. Hindi tumugon si Mang Armando. Bagaman masakit ang mga salita, pinili niyang magpatuloy sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maging maayos ang lahat, hindi tumigil si Jairus sa pagpapahirap sa kanya. Halos araw-araw ay may masasakit na salitang binibitawan ang manager na nagdulot ng matinding stress kay Mang Armando. Ang minsang masaya niyang lugar ng trabaho ay tila naging lugar ng kalbaryo dahil kay Jairus. Isang araw, nang walang malinaw na dahilan, pinaratangan ni Jairus si Mang Armando ng pagnanakaw. "Nasaan ang speaker na ito? Ikaw ang huling nakitang nasa lugar kung saan ito nawala." Sigaw ni Jairus habang tinitingnan si Mang Armando ng may matalim na tingin. "Naku sir, hindi ko po ginawa iyon. Hindi ko nga alam na nawawala ang speaker," sagot ni Mang Armando, nanginginig sa kaba. "Walang palusot. Paano akong maniniwala sa isang janitor na tulad mo?" Mataray na tugon ni Jairus. Nasaksihan ng ilang empleyado ang eksenang iyon, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na ipagtanggol si Mang Armando dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Sa huli, pinalaya siya ni Jairus mula sa lobby habang iniwan ang matandang janitor na tila basag ang loob. Pag-uwi ni Mang Armando, dala niya ang bigat ng insidenteng iyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito kay Jasmine, ngunit nang makita niya ang anak sa hapagkainan, bumigay ang kanyang damdamin. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari sa hotel, mula sa mga masasakit na salita hanggang sa paratang ng pagnanakaw. "Bakit kanya ginaganon pa? Wala naman kayong ginagawang masama." Galit na sagot ni Jasmine, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkabahala at galit. "Hayaan mo na anak, trabaho lang naman ito. Basta ako malinis ang konsensya ko," sagot ni Mang Armando. Pilit na pinapakalma ang anak. Ngunit si Jasmine ay hindi papayag na manahimik lamang. Alam niya kung gaano kabuti ang kanyang ama at hindi niya matitiis na makita itong sinasaktan ng ganoon. Kinabukasan, nagdesisyon siyang pumunta sa hotel upang harapin ang mapang-abusong manager. Sa kanyang pagdating, nilapitan niya si Jairus sa opisina nito. "Kailangan po nating mag-usap," matapang niyang sabi na nagdulot ng bahagyang gulat sa lalaki. "Anong kailangan mo? Sino ka ba?" Malamig na tanong ni Jairus habang sinukatan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Ako po si Jasmine, anak ni Mang Armando. Bakit niyo po ginaganon ng tatay ko? Wala po siyang ginagawang masama." Nagtawanan si Jairus sa kanyang sinabi, ngunit makikita sa kanyang mukha ang pagkabigla sa tapang ni Jasmine. "Ah, kaya pala matapang ka. Anak ka pala ng janitor na iyon. Anong akala mo, may magagawa ka sa akin?"
sabay mayabang ng ngiti. Ngunit hindi natinag si Jasmine. Wala po kayong karapatang pagsalitaan ang tatay ko ng ganun, at lalo na po ang paratangan siya ng pagnanakaw. Ang kanyang boses ay puno ng tapang at damdamin, ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba pa, may nangyaring hindi inaasahan. Ang pinto ng opisina ay biglang bumukas at may isang pamilyar na presensyang sumulpot. Nakatitig si Jasmine kay Jairus, ngunit alam niyang ang sumunod na mangyayari ay magbabago ng lahat. Sa opisina ni Jairus, nananatili si Jasmine na matatag sa kabila ng tensyon sa kanilang pag-uusap. Hindi niya inakalang haharap siya sa ganitong sitwasyon, ngunit para sa kanyang ama, handa siyang ipaglaban ang nararapat. Ang malamig na tingin ni Jairus ay parang balakid na pilit niyang nilalampasan. "Sinabi ko na sa inyo, wala pong kasalanan ng tatay ko," mariing sabi ni Jasmine. "Alam mo Jasmine, hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan." Tugon ni Jairus, ang kanyang tinig ay puno ng yabang. "Ang tatay mo, isang janitor. Alam mo ba kung gaano kadaling palitan ang katulad niya?" Sumiklab ang galit sa dibdib ni Jasmine. "Ang tatay ko ay mas mabuting tao kaysa sa iniisip mo. Ang trabaho niya ang bumubuhay sa amin. Kaya kung wala kang ebidensya sa paratang mo, tigilan mo na siya." Ngunit sa halip na sumagot, tumayo si Jairus at lumapit kay Jasmine. "Alam mo," aniya, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, "ikaw ang anak ng janitor, pero napakaganda mo. Hindi ba't dapat ikaw ang nagpapasalamat na binibigyan kita ng atensyon?" Biglang hinawakan ni Jairus ang braso ni Jasmine, dahilan upang magulat siya at pilit na kumawala. Ang kanyang lakas ay hindi sapat upang makawala sa mahigpit na hawak nito. Mas lalo siyang nagulat nang unti-unting lumapit ang mukha ni Jairus sa kanya. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Jasmine, ngunit tila bingi si Jairus sa kanyang pagtutol. Sa kanyang isipan, tanging takot at kaba ang namayani. Ngunit bago pa man tuluyang makapanakit si Jairus, biglang bumukas ang pinto. "Anong ginagawa mo?" Isang malamig at matatag na boses ang pumuno sa silid. Lahat ng galaw ay natigil nang pumasok si Emilio. Ang kanyang presensya ay parang alon na biglang lumunod sa yabang ni Jairus. Hindi naghintay ng sagot si Emilio. Sa isang mabilis na kilos, sinuntok niya si Jairus sa panga, dahilan upang mabitawan nito si Jasmine at mapaupo sa sahig. Ang sumunod na nangyari ay tila eksena mula sa isang pelikula. Ang matikas at kontroladong galaw ni Emilio ay nagdala ng takot kay Jairus. Sinubukan ng huli na lumaban, ngunit wala siyang nagawa laban kay Emilio, na halatang sanay sa pakikipaglaban. "Umalis ka na bago pa lumala ito," malamig na sabi ni Emilio habang hawak ang kwelyo ni Jairus. Ang manager ay hindi na nakasagot at dali-daling umalis sa opisina matapos itong bitiwan ni Emilio. Habang pinapakalma ni Emilio ang sarili, napansin niyang nakatingin sa kanya si Jasmine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Emilio. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mahinahon. "Salamat, pero anong ginagawa mo dito?" tanong ni Jasmine. Halata ang kaba sa kanyang boses. Ngumiti si Emilio, ngunit may bahid ng seryosong intensyon sa kanyang mukha. "Narito ako dahil kailangan kong protektahan ang lugar na ito. Ako ang may-ari ng hotel." Natigilan si Jasmine. Hindi niya inaasahan ang revelasyong iyon. Ikaw ang may-ari?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. "Oo," sagot ni Emilio. "Ang lugar na ito ay mahalaga sa akin at mas lalong hindi ko papayagang may sino mang manggulo dito, lalo na sa tatay mo o sayo." Nagpatuloy si Emilio. "Mula ngayon, hindi na kayo guguluhin ni Jairus. Ipinaalis ko na siya sa trabaho. Hindi ko hahayaan na makasakit pa siya ng ibang tao." Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin lubos na makapaniwala si Jasmine. Si Emilio, ang lalaking minsan nang nagligtas sa kanya mula sa mga tambay, ay hindi lamang pala isang estranghero. Isa siyang makapangyarihang tao na tila laging naroon kapag kailangan niya ng tulong. "Salamat Emilio," sabi ni Jasmine. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Kung hindi dahil sa'yo," hindi na tinapos ni Emilio ang kanyang sinasabi.
Walang anuman. Basta't lagi kang mag-ingat, Jasmine. Sa mundo ngayon, mahirap magtiwala. Habang lumalabas sila ng opisina, isang bagay ang naging malinaw kay Jasmine. Ang gabing iyon ay hindi lamang pagtatapos ng isang problema, kundi simula rin ng isang mas malalim na ugnayan sa pagitan nila ni Emilio. Matapos ang insidente sa opisina ni Jairus, naging mas madalas na ang pag-uusap ni na Jasmine at Emilio. Sa tuwing magtutungo si Jasmine sa hotel upang bisitahin ang kanyang ama, hindi maiiwasang magkita sila ni Emilio. Madalas, sasalubungin siya nito ng isang simpleng ngiti at tanong, "Kumusta ang araw mo, Jasmine?" Ang simpleng pakikipag-usap ni Emilio sa kanya ay nagdadala ng kakaibang ginhawa, lalo na sa gitna ng kanyang abalang buhay. Sa bawat pag-uusap, mas nakilala ni Jasmine si Emilio. Sa kabila ng kanyang posisyon bilang may-ari ng hotel, hindi niya kailanman ipinakita ang pagmamataas. Sa halip, nagpakita siya ng kababaang loob na bihira sa mga taong nasa kanyang kalagayan. Minsan, makikita siyang kumakain kasama ang mga staff sa pantry, pinapakinggan ang kanilang mga hinaing at sinisigurong maayos ang kanilang kalagayan sa trabaho. "Sir, hindi niyo na kailangan gawin to," sabi ng isang housekeeper nang makita si Emilio na tumutulong mag-ayos ng mga gamit sa pantry. "Hindi ako sir sa inyong lahat, Emilio lang," sagot niya, sabay kindat na nagdulot ng tawa sa buong silid. Hindi rin nakaligtas kay Mang Armando ang kabaitan ni Emilio. Isang araw, habang nagpapahinga sa isang sulok ng lobby, nilapitan siya ni Emilio at binigyan ng malamig na inumin. "Armando, salamat sa lahat ng ginagawa mo dito sa hotel. Kung hindi dahil sa'yo at sa ibang staff, hindi magiging ganito kaganda ang lugar na ito," sabi ni Emilio. Napangiti si Mang Armando. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Pero salamat po sa malasakit." "Walang sir, Armando. Magkaibigan tayo," sagot ni Emilio na may sinserong ngiti. Ang mga ganitong tagpo ang nagpatunay kay Jasmine na higit pa sa isang tagapagligtas si Emilio. Isa siyang tunay na mabuting tao. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting nagbukas ng damdamin si Jasmine kay Emilio. Hindi niya maiwasang humanga, hindi lamang sa kabaitan nito, kundi pati na rin sa kanyang tahimik na tapang at determinasyon. Sa tuwing magkasama sila, nararamdaman niya ang kakaibang saya na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng hotel, biglang huminto si Emilio at tumingin kay Jasmine. "Alam mo, Jasmine, malakas ang loob mo. Hindi lahat ng tao kayang ipaglaban ang isang mahal nila gaya ng ginawa mo para sa tatay mo." Napangiti si Jasmine. "Wala po kasi akong ibang hangad, kundi ang mapabuti ang buhay namin ni Papa. At salamat din sa iyo, Emilio, kasi ang dami mo nang naitulong sa amin." "Wala yon," sagot ni Emilio, ngunit sa kanyang mata, may kung anong lalim ng emosyon na hindi mabasa ni Jasmine. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong tumibay ang pagkakaibigan nila. Madalas silang magpalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Si Emilio tungkol sa kanyang mga pinagdaanang hamon bilang negosyante, at si Jasmine tungkol sa kanyang mga pangarap na maging doktor. Sa tuwing mababanggit ni Jasmine ang tungkol sa kanyang ama, nagkakaroon ng mas malaking respeto si Emilio sa kanya. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat, Jasmine. Nag-aaral ka, iniisip mo pa rin ang tatay mo. Ikaw na yata ang pinakamatapang na taong nakilala ko," sabi ni Emilio sa isa nilang pag-uusap. "Hindi ko po to kaya kung wala si Papa. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya," sagot ni Jasmine sabay ngiti. Ang kanilang samahan ay nagdulot ng bagong kulay sa buhay ni Jasmine. Sa kabila ng hirap at pagod ng kanyang araw-araw na buhay, ang presensya ni Emilio ay tila nagiging pahinga niya. Hindi niya akalain na ang isang simpleng pagkakakilala ay mauuwi sa ganitong uri ng relasyon. Isang pagkakaibigan na puno ng respeto at malasakit. Ngunit sa kabila ng saya at pagkakaibigan nila, may mga damdaming nagsisimula nang sumibo sa puso ni Jasmine. Alam niyang espesyal si Emilio, ngunit pilit niyang itinanggi ang sarili. Ayaw niyang magpadalos-dalos, ngunit hindi rin niya mapigilang kiligin sa bawat simpleng kilos ni Emilio. Sa huli, ang kanilang pagkakaibigan ay nagpatuloy sa mas matibay na pundasyon.
Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unti nilang natutuklasan ang halaga ng isa't isa sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging malapit, alam ni Jasmine na may bahagi ng puso ni Emilio na tila mahirap maabot. Ngunit sa ngayon, sapat na para kay Jasmine ang masaya at matibay nilang pagkakaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malinaw kay Jasmine ang damdaming nagsisimula ng sumibol sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na darating ang panahon na mahuhulog siya sa isang lalaki. Ngunit narito siya ngayon. Pilit na iniintindi ang sarili at tinatanong kung tama ba ang nararamdaman niya. Sa bawat pagkakataong magkasama sila ni Emilio, mas lumalalim ang paghanga niya sa kabutihan, talino, at malasakit nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya para sa isang tao. Ngunit sa kabila ng kilig at ligaya, isang takot ang nanatili sa kanyang isipan. Paano kung hindi ito pareho ng nararamdaman ni Emilio? Sa kabila nito, alam niyang kailangang harapin ang katotohanan. Hindi niya kayang itago ang nararamdaman habang buhay. Isang maaliwalas na hapon, nagpa siya si Jasmine na kausapin si Emilio. Tinawagan niya ito upang magkita sila sa paborito nilang cafe malapit sa hotel. Nang dumating si Emilio, dala nito ang kanyang karaniwang ngiti. Ngunit napansin ni Jasmine ang bahagyang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "May kailangan ka bang pag-usapan, Jasmine?" Tanong nito matapos silang mag-order ng kape. Huminga ng malalim si Jasmine. Nararamdaman niya ang kabog ng kanyang puso habang pilit niyang pinapalakas ang loob niya. "Emilio," simula niya. "May gusto sana akong aminin sa'yo." Napatingin si Emilio sa kanya, halatang nagtataka. "Ano iyon?" tanong nito. Ang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng curiosity. "Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot ako." Sagot ni Jasmine, pinipilit ang sariling huwag magpatalo sa kaba. "Sa totoo lang, nahulog na ako sa'yo. Hindi ko ito inaasahan, pero hindi ko na rin kayang itago." Tahimik si Emilio sa loob ng ilang segundo, tila iniisip ang tamang sasabihin. Nakatingin siya kay Jasmine, ngunit walang alinlangan o pag-aalinlangan sa kanyang mata. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at nagsalita. "Jasmine, salamat sa tiwala at sa pagiging totoo sa nararamdaman mo. Pero kailangan kong maging tapat din sa'yo." Napansin ni Jasmine ang bigat sa boses ni Emilio at alam niyang hindi iyon magandang senyales. "Alam kong espesyal ang pagkakaibigan natin at inaamin kong napaka-importante mo sa akin. Pero hindi ko kayang sagutin ang damdamin mo sa ngayon." Pakiramdam ni Jasmine ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Bakit?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. "Masyado ka pang bata, Jasmine," paliwanag ni Emilio. "Napakarami mo pang kailangang marating. May mga pangarap ka para sa sarili mo at para sa tatay mo, at iyon ang dapat mong bigyan ng pansin. Ayaw kong maging hadlang sa lahat ng iyon." Hindi alam ni Jasmine kung ano ang sasabihin. Masakit ang kanyang narinig, ngunit sa loob niya, nauunawaan niya ang mga dahilan ni Emilio. "Alam kong mahirap itong tanggapin," patuloy ni Emilio. "Pero naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon, ayon sa plano ng Diyos. Kung nakatakda tayo para sa isa't isa, darating ang tamang panahon para doon." Tahimik na tumango si Jasmine, pilit na pinipigilan ng luha. "Salamat sa pagiging tapat, Emilio," mahina niyang sagot. Nagpatuloy ang usapan nila sa simpleng paraan, ngunit sa kabila ng pagkukunwaring masaya siya, alam ni Jasmine na nasaktan siya ng husto. Sa gabing iyon, habang pauwi, iniisip niya ang lahat ng sinabi ni Emilio. Masakit, ngunit may bahaging nagpapasalamat siya na hindi siya pinaasa nito. Sa halip, binigyan siya ni Emilio ng dahilan upang magpatuloy sa kanyang mga pangarap at maghintay sa tamang panahon. Sa kabila ng pagtangging iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Jasmine. Mahalaga siya kay Emilio, kahit pa hindi sa paraang inaasahan niya. At sa kabila ng sakit, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang maapektuhan ang kanyang mga pangarap ng anumang damdamin na nararamdaman niya ngayon. Sa gabing iyon matapos ang usapan nila ni Emilio, mag-isa si Jasmine sa kanyang silid. Tahimik na iniisip ang mga nangyari.
Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha, kahit papilit niyang sinasabi sa sarili na naiintindihan niya ang dahilan ni Emilio. Masakit ang pagtanggi, ngunit higit na masakit ang malaman na hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanila. Sa kabila ng sakit, isang bagay ang malinaw kay Jasmine. Hindi niya hahayaan na ang nararamdaman niya ang maging dahilan upang mawala ang kanyang mga pangarap. Hindi dito natatapos ang lahat. Mahinang bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ipinangako ko sa sarili ko at kay Papa na magiging doktor ako at hindi ko yun isusuko kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, nagising si Jasmine na may bagong lakas at determinasyon. Pinili niyang ituon ang kanyang oras at enerhiya sa kanyang pag-aaral. Mas lalo siyang naging masipag at masigasig sa kanyang mga klase. Dahilan upang lalo siyang hangaan ng kanyang mga guro at kaklase. Ang kanyang pangalan ay palaging nasa listahan ng mga nangunguna sa eskwela at ang kanyang mga propesor ay madalas siyang purihin bilang isang inspirasyon para sa iba. Jasmine, paano mo nagagawa lahat ng ito? Parang hindi ka napapagod? Tanong ng isa niyang kaklase. Simple lang, sagot ni Jasmine na may ngiti. Iniisip ko kung ano ang magiging resulta ng lahat ng hirap ko. Para ito sa tatay ko, para sa aming kinabukasan. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya mula sa pagtanggi ni Emilio, natutunan niyang yakapin ang pagmamahal ng taong palaging naroon para sa kanya, ang kanyang ama. Mas naging malapit sila ni Mang Armando, lalo na't patuloy silang nagtutulungan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, binibigyan niya ng oras si Mang Armando upang magkwento tungkol sa kanyang trabaho o kumain silang magkasama sa paborito nilang karinderya. Papa, huwag kayong masyadong magpagod ha, paalala ni Jasmine habang sinasamahan ng ama sa mesa. Naku anak, okay lang ako. Basta't makita kitang masaya, ayos na ako. Sagot ni Mang Armando na puno ng ngiti. Ang kanilang samahan ay nagsilbing lakas ni Jasmine sa bawat araw. Sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina o pagdududa, iniisip niya ang mga sakripisyo ng kanyang ama upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng buhay. Sa kabila ng patuloy na pagsisikap ni Jasmine, nanatiling buhay ang kanyang pag-asa sa tamang panahon. Hindi niya isinara ang pinto para kay Emilio, ngunit hindi rin siya nagmadaling umasa. Para sa kanya, ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano ng Diyos. At kung para sila sa isa't isa, darating ang araw na magkikita ang kanilang mga landas sa tamang pagkakataon. Isang araw, habang nagbabasa ng kanyang mga libro sa eskwela, napangiti si Jasmine. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin, ngunit ang puso niya ay puno ng pag-asa at pananampalataya. Alam niya na ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, sabi niya sa sarili. Pero alam kong may magandang plano ang Diyos para sa akin at kay Papa. At kahit ano pa iyon, alam kong magiging masaya ako. Ang mga araw ni Jasmine ay patuloy na puno ng pagsisikap, pagmamahal at pag-asa. Sa kabila ng mga hamon, nanatili siyang matatag at sa bawat hakbang, alam niyang papalapit siya sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Habang tumatakbo ang mga buwan, hindi maiwasang mas makilala ni Emilio si Jasmine at ang kanyang pamilya. Sa bawat pagkakataong magkakasama sila, mas naiintindihan niya ang sakripisyo at pagmamahalan na bumabalot sa buhay ni Jasmine at ng kanyang ama, si Mang Armando. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay puno ng inspirasyon at aral, na unti-unting nagbago sa pananaw ni Emilio sa maraming bagay sa kanyang sariling buhay. Sa tuwing bumibisita si Jasmine sa hotel, palaging sinisiguro ni Emilio na maging maayos ang kanyang karanasan. Hindi niya ito ginagawang lantaran, ngunit sa likod ng mga eksena, nagbibigay siya ng simpleng suporta. Minsan, sinabihan niya ang mga chef na maghanda ng paboritong pagkain ni Mang Armando upang maipakita ang kanyang pagpapahalaga sa janitor na naging bahagi ng kwento ni Jasmine. Sir Emilio, bakit po kayo laging may espesyal na utos para kay Mang Armando?
Tanong ng isa sa mga staff. Ngumiti si Emilio. Kung wala siya, malamang hindi magiging ganoon kaganda ang operasyon ng hotel. Isa siyang mahalagang tao dito, tulad ng bawat isa sa inyo. Ang simpleng kilos na ito ay hindi nakaligtas sa mata ni Jasmine. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng hotel, tinanong niya si Emilio, "Bakit parang napakalapit ng loob mo kay Papa? Wala namang kayong masyadong interaction noon." "Dahil siya ang dahilan kung bakit ikaw ang Jasmine na kilala ko ngayon," sagot ni Emilio na may bahagyang ngiti. "Ang lahat ng ginagawa niya para sa'yo ay inspirasyon din para sa akin. Ang pagmamahalan niyo ng tatay mo ang nagpakita sa akin kung gaano kahalaga ang pamilya." Ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa pagkakaibigan ni na Emilio at Jasmine. Sa kabila ng pagtanggi ni Emilio sa damdamin ni Jasmine, nanatili silang malapit sa isa't isa. Ang kanilang mga usapan ay mas naging malalim, puno ng pag-unawa at respeto. Hindi man sila magkasama sa romantikong paraan, naging espesyal ang kanilang ugnayan. Isang uri ng pagkakaibigang bihira at mahalaga. Habang mas nakikilala ni Emilio si Jasmine, mas napagtanto niya ang halaga ng layunin nito sa buhay. Ang dedikasyon ni Jasmine sa kanyang pamilya at pangarap na maging doktor ay nagbukas ng bagong pananaw para kay Emilio. Simula noong bata pa siya, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa negosyo at tagumpay. Ngunit sa bawat araw na ginugol niya kasama si Jasmine, natutunan niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal at relasyon sa pamilya. Isang gabi, habang nag-iisa si Emilio sa kanyang opisina, pinag-isipan niya ang hinaharap. Naisip niyang hindi niya maaaring manatiling isang simpleng tagamasid lamang sa buhay ni Jasmine. Bagaman naniniwala siyang hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanilang dalawa, nagdesisyon siyang magplano para sa hinaharap. "Darating ang araw na magiging handa ako," bulong ni Emilio sa sarili. Ngunit sa ngayon, ang pinaka-importante ay suportahan siya sa lahat ng makakaya ko. Ang mga simpleng plano ni Emilio ay nagsimula sa pagtataguyod ng mas maayos na sistema sa hotel, hindi lamang para kay Mang Armando, kundi para sa lahat ng empleyado. Gusto niyang lumikha ng isang lugar kung saan ang bawat isa ay nararamdaman ang kanilang halaga. Ang kanyang mga plano ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa mga taong bumubuo nito. Sa kabila ng kanyang sariling emosyon, pinili ni Emilio na maghintay. Hindi niya minadali ang mga bagay at mas piniling unahin ang kasalukuyan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bawat desisyon na ginagawa niya ngayon ay bahagi ng mas malaking plano para sa kanilang dalawa ni Jasmine. Isang plano na puno ng respeto, pagmamahal at pag-asa. Ang mga araw ni Jasmine ay puno ng abala at pag-aaral. Naging mas produktibo siya sa eskwela, na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kaklase at guro. Ngunit isang araw, dumating ang isang balitang yumanig sa kanilang pamilya. Naaksidente si Mang Armando habang pauwi mula sa trabaho. Tumawag ang isang staff mula sa hotel kay Jasmine upang ipaalam ang nangyari. "Miss Jasmine, si Mang Armando po, nadulas siya sa kalye malapit sa hotel. Dinala na po namin siya sa ospital," sabi ng boses sa kabilang linya. Para bang huminto ang mundo ni Jasmine. Agad siyang tumakbo mula sa eskwela papuntang ospital, ang kanyang puso ay puno ng kaba at takot. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Emilio na naghihintay sa labas ng emergency room. Lumapit ito sa kanya, ang mukha nito ay may bahid ng pag-aalala. "Jasmine, naayos na ang lahat. Kinausap ko na ang doktor. Ang importante, ligtas siya," sabi ni Emilio. Pilit na pinapakalma si Jasmine. "Salamat, Emilio. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka," sagot ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Emilio sa tabi ni Jasmine habang hinihintay nilang matapos ang operasyon kay Mang Armando. Malaki ang naging epekto ng aksidente kay Jasmine. Habang nakaupo sa waiting area, naisip niya ang lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Ang sakit na makita itong nasaktan ay tila naging paalala kung gaano kahalaga ang bawat araw na kasama niya ito. "Jasmine," sabi ni Emilio matapos ang ilang sandali ng katahimikan. "Huwag kang mag-alala. Ano man ang kailangan, andito ako para tumulong,"
Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng ginhawa kay Jasmine. Sa mga susunod na araw, pinakita ni Emilio ang kanyang tunay na malasakit sa pamilya ni Jasmine. Sinagot niya ang karamihan ng gastusin sa pagpapagamot ni Mang Armando at sinigurado niyang nasa maayos itong kalagayan. Bumisita siya araw-araw sa ospital, dala ang mga kinakailangang gamit o pagkain para kay Jasmine. Habang nagpapagaling si Mang Armando, mas tumibay ang loob ni Jasmine. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanya ng bagong inspirasyon upang mas pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Hindi pwedeng sumuko, Jasmine. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing nag-aaral sa tabi ng kama ng ama. Kailangan kong maging doktor para kay Papa. Hindi nagtagal, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Armando. Sa tulong ng mga doktor at suporta ni Emilio, bumalik na ang lakas ng matanda. Sa araw ng paglabas niya sa ospital, hindi napigilan ni Jasmine ang mapaluha habang tinutulungan ng ama. Papa, salamat at ligtas kayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung nawala kayo. Sabi niya habang yakap ang ama. Ngumiti si Mang Armando, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Anak, hindi ko kayang iwan ka. Pangako ko, lalaban ako para makita ang araw na maabot mo ang iyong mga pangarap. Mula sa pagsubok na iyon, muling bumangon ang pamilya ni Jasmine. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa tulong ni Emilio at ng kanilang determinasyon, na pagtagumpayan nila ang hamon. Mas lalo nilang pinahalagahan ang bawat araw at mas naging malapit sila bilang pamilya. Si Emilio, bagaman tahimik lang sa likod ng lahat, ay naging malaking bahagi ng kanilang kwento. Sa bawat pagkakataon, pinakita niya ang kanyang malasakit sa simpleng paraan na muling nagpatibay ng respeto at tiwala ni Jasmine sa kanya. Sa puso ni Jasmine, alam niyang ang pagsubok na ito ay hindi lamang pagsukat sa kanilang lakas bilang pamilya, kundi paalala rin na ang buhay ay puno ng mga taong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang puno ng pag-asa at mas naging matatag ang kanyang determinasyon na maabot ang kanyang mga pangarap. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng mga hamon na kanilang hinarap, nagpatuloy si Jasmine sa kanyang pagsusumikap sa eskwela. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay niya, ang pagtatapos ng senior high school. Ang araw ay puno ng kasiyahan at saya, hindi lamang para kay Jasmine, kundi pati na rin sa kanyang ama at sa mga taong nagmamahal sa kanya. Habang inaabot ni Jasmine ang kanyang diploma, hindi niya mapigilang maiyak. Sa likod ng bawat parangal at ng mga papuri mula sa kanyang mga guro at kaklase, alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang pagsisikap at sakripisyo, hindi lamang para sa sarili, kundi higit sa lahat para sa kanyang ama. Nang ipahayag ng announcer ang kanyang pangalan bilang valedictorian, mas lalong napuno ng emosyon ang silid. Nagbigay siya ng talumpati na naging inspirasyon sa lahat ng naroon. Lahat ng ito ay para sa tatay ko, sabi ni Jasmine habang nakatingin kay Mang Armando na nakaupo sa unahan at pinapahid ang luha. Siya ang naging dahilan kung bakit hindi ako sumuko at siya ang patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas upang abutin ang aking mga pangarap. Pagkatapos ng seremonya, niyakap ni Jasmine ang kanyang ama ng mahigpit. Papa, tapos na po ang unang hakbang. Pangako ko po, magiging doktor ako. Iaahon ko tayo sa hirap. Sabi niya, puno ng determinasyon. Anak, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa'yo. Alam kong malayo pa ang lalakbayin mo, pero nandito lang ako, laging nasa likod mo. Sagot ni Mang Armando habang pinipilit pigilan ang kanyang mga luha. Sa gitna ng masayang selebrasyon, naroon si Emilio. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang tagumpay ni Jasmine. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti si Jasmine at nilapitan siya. Salamat, Emilio. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito kaganda ang lahat. Ngumiti si Emilio. Wala iyon, Jasmine. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sa iyong sipag, tiyaga, at pagmamahal sa iyong ama. Proud ako sa'yo. Bagamat masaya ang kanilang samahan, nanatiling may malinaw na hangganan sa pagitan nila ni Emilio. Hindi na muling binuksan ni Jasmine
ang usapin tungkol sa kanyang damdamin at si Emilio naman ay nanatili sa kanyang posisyon. Sa kabila ng lahat, hindi nila pinalampas ang pagkakataon na magpatuloy sa kanilang pagkakaibigan. Madalas pa rin silang mag-usap at magkasamang bumisita kay Mang Armando. Si Emilio ay patuloy na naging malaking suporta sa pamilya nila. Ngunit ni minsan ay hindi niya sinubukang magpakita ng anumang kilos na maaaring magbigay ng maling pag-asa. Alam nilang pareho na ang tamang panahon ay kailangang hintayin. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad sila ni Emilio sa parke, nagtanong si Jasmine, "Sa tingin mo darating ba talaga ang tamang panahon para sa lahat ng bagay?" Ngumiti si Emilio. "Naniniwala ako na ang lahat ay may takdang oras, Jasmine. Huwag kang magmadali. Gawin mo muna ang mga bagay na kailangan mong gawin. Sa huli, kung para sa atin ang panahon, darating din ito." Tumango si Jasmine, dala ang malalim na pag-unawa sa mga salita ni Emilio. Sa loob niya, naroon pa rin ang pag-asa, ngunit mas pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga bagay na nasa harapan niya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pangarap, at ang mga bagong simula na naghihintay sa kanya. Sa gabing iyon, habang nag-uusap silang mag-ama sa maliit nilang kusina, muling binuo ni Jasmine ang kanyang pangako. "Papa, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang araw na makakapagpahinga ka na nang hindi mo na kailangang magtrabaho." Ngumiti si Mang Armando at hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, kahit ngayon pa lang, napakalaki na ng naabot mo. Kahit anong mangyari, ikaw ang pinakamatamis na biyaya sa buhay ko." Sa panibagong simula ng buhay nila, dala ni Jasmine ang matatag na paniniwala na ang bawat hakbang niya ay may patutunguhang maganda. Sa likod niya, naroon si Emilio at ang kanyang ama, patuloy na sumusuporta at naniniwalang darating ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Isang bagong yugto ang nagsimula sa buhay ni Jasmine nang siya ay magtungo sa kolehiyo upang simulan ang kanyang pag-aaral sa medisina. Sa kabila ng takot at kaba na dala ng pagbabago, puno siya ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang ang bawat hakbang na gagawin niya ay isa pang hakbang papalapit sa katuparan ng kanyang pangarap, ang maging isang doktor at mayahon ang kanyang ama sa hirap. Sa unang araw niya sa kolehiyo, habang nakatayo sa harap ng malawak na universidad, hindi niya mapigilang mapangiti. Ang lugar ay puno ng mga bagong mukha, mga bagong oportunidad, at mga hamon na handa niyang harapin. "Ito na ang simula," sabi niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ang strap ng kanyang bag. Samantala, si Mang Armando ay nanatili sa kanilang tahanan, patuloy na nagiging inspirasyon sa kanyang anak. Sa kabila ng mga sakripisyo at hirap na kanyang pinagdaanan, masaya siyang nakikitang unti-unting naaabot ni Jasmine ang mga pangarap nito. Madalas niyang ipakita ang suporta sa simpleng paraan, tulad ng pagdadalhan si Jasmine ng paborito nitong pagkain kapag nagbabakasyon ito sa kanilang bahay. "Anak, alam kong mahirap ang medisina," sabi ni Mang Armando sa isang pagkakataon, habang sabay silang kumakain ng agahan. "Pero alam kong kaya mo, nasa dugo mo ang pagiging matatag." "Salamat, Papa," sagot ni Jasmine habang nakangiti. "Lahat ng ginagawa ko ay dahil sa inyo. Pangako, hindi ko kayo bibiguin." Sa kabilang banda, si Emilio ay nanatiling isang tahimik ngunit matatag na presensya sa buhay ni Jasmine. Bagaman bihira na silang magkita dahil abala si Jasmine sa kolehiyo, lihim na sinusubaybayan ni Emilio ang progreso ng dalaga. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng simpleng tulong, isang donasyon para sa mga gastusin sa eskwela ni Jasmine o isang mensaheng naglalaman ng mga salita ng suporta. "Alam kong kaya mo, Jasmine. Huwag kang mag-alala kung mahirap man ngayon. Darating ang araw na magbubunga lahat ng sakripisyo mo." Isa sa mga mensahe ni Emilio na natanggap ni Jasmine isang gabi habang nag-aaral siya para sa isang pagsusulit. Hindi niya maiwasang mapangiti sa sinseridad ng mga salita nito. Bagamat madalas na nagkakaroon si Jasmine ng mga pagkakataong mapagod at magduda sa sarili, ang pagmamahal at suporta mula sa kanyang ama at ang tahimik na presensya ni Emilio ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy.
Sa bawat araw na dumaraan, mas nagiging malapit siya sa katuparan ng kanyang layunin at mas lumalawak ang kanyang pananaw sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang pamilya. Habang nagtatapos ang isang araw sa eskwela, naglakad si Jasmine sa hardin ng unibersidad. Nilalasap ang sariwang hangin matapos ang mahabang araw ng mga klase. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, napaisip siya tungkol sa kanyang kinabukasan, ang pagiging isang doktor, ang pagbibigay ng mas magandang buhay para kay Mang Armando, at ang posibilidad ng pag-ibig sa tamang panahon. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit puno siya ng pag-asa. Sa kanyang puso, naniniwala siya na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang pangarap, at para sa kanyang sariling kaligayahan. Habang tinitingala niya ang langit, bumulong siya ng panalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya. Gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa mga ito. Ang kwento ni Jasmine ay hindi natapos sa mga hamon at tagumpay na kanyang hinarap. Ito ay patuloy na isinulat ng bawat araw na dumaraan, puno ng pagmamahal, determinasyon at pananampalataya. At habang siya ay naglalakad sa landas ng kanyang buhay, nanatiling bukas ang kwento para sa posibilidad ng pag-ibig, tagumpay at mga pangarap na darating pa lamang.